لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. Bismillah. Ang dakilang lumikha natin, Sister sa madalit sabi, ay nagpakilala siya sa lahat-lahat ng kanyang nilalang. Yun pong unang niyang sinabi. Siya ay nagpakilala sa lahat ng kanyang nilalang. Ngayon, gamit niya ang kanyang mga tinatawag na mga propeta. So, yung kung ano yung wika ng kanyang mga propeta, yun po ang ginamit ng dakilang tagapaglikha nung nagpakilala siya. At binanggit nga niya na yung mga unang propeta, Sister, ay gumamit ng tinatawag na wikang Hebrew. Wika yan ni Propeta Abraham, Propeta Moses, Propeta David, okay? At next, ginamit niya ang tinatawag na wikang Aramaic. Bakit? Sapagkat yan mo naman po ang wika ni Jesus Christ, ang kanyang inang si Maryam, alayhisalam, ganyan. At ginamit din niya ang tinatawag na wikang Arabic. Ano yung Arabic? Ito ngayon yung ginagamit natin na wika pa rin yan ni Propeta Abraham, pangalan ng anak niya si Propeta Ismail, alayhisalam, at si Propeta Muhammad, sallallahu. So, sa tatlong wika na ito, Sister, nagpakilala ang ating dakilang tagapaglikha. Babanggitin ko ngayon yung original para marinig mo mismo. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qmis-salah li dhikri, sabi niya. So, isalin ko sa iyo para maunawaan mo yung sinabi mismo ng dakilang likha. Sabi niya, katotohanan ako si Allah. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Sambahin ninyo ako at isagawa niyo ang salah bilang pagsamba at pag-alaala nyo sa akin, sabi niya. So ngayon, sa madalit sabi, malinaw yung sinabi niya, ako si Allah. So maaring may tanong muna sa sarili mo, Sister, sa madalit sabi, kung sinabi pala ng dakilang lumikha ang kanyang pangalan, nagpakilala siya, maaring may tanong muna sa sarili mo, bakit hindi ko siya nakilala? Allah pala ang pangalan niya, bakit di ko nakilala? Ganon, di po ba? Maaring itanong mo sa sarili mo. Ipanaliwanag din po ng dakilang tagapaglikha, bakit? Sapagkat, Sister, ang mga tao, mula sa original na wika na ginamit ng mga propeta, ay isinalin nila ang pangalan ng dakilang tagapaglikha. At ito na nga, yung salin ang nakarating sa atin. Kasi bakit? Yung Allah kasi, proper noun. Kaya lang, mayroon nga siyang kahulugan sa lahat ng wika. At ito na nga, nung dumating sa atin, isinulat nila yung kahulugan, hindi yung original. Anong sinabi nila? Ang nag-iisa at tunay na Diyos. Yan po ang kanilang sinulat. Ang nag-iisa at tunay na Diyos sa Tagalog. Of course, sa English, the one and only true God. Okay? So, mayroon din yan sa Ilocano, kasi Ilocano po ako. So, sa madalit sabi, mayroon din Ilocano yan. So, kung gamitin natin, Sister, yung mga kahulugan ng pangalan ng dakilang likha, makikilala mo pa ba? Pangalan ba ito? So, hindi. You see? That's true. Kaya, sa madalit sabi, Sister, walang pinagkaiba ito. Salam, Tarakat. Sister, tuloy. Doon ka muna sa aking, okay? Sister, makinig ka muna dito, ha? At para at least mahasa tayo doon sa pagpaliwanag sa ating pamilya. Okay. So, sa madalit sabi, ito po yung tinatawag na pangalan ng dakilang tagapaglikha. Ito yan siya. Pero ito yung kahulugan niya sa ating wika. Sa English, the one and only true God. Kaso nga, kung gagamitin natin ito, mawawala ang kanyang pangalan. Wala pong pinakaiba ito, Sister, sa lagi kong ipinhalimbawa. Kung ikaw, Sister, ay si Miss Black. Ano pangalan mo ulit, Sister? Telin. Okay, so sa madalit sabi, Sister Telin. Kunwari lang ang apelyedo mo ngayon ay Black. Telin Black. Okay, sa madalit sabi, ikaw si Miss Black. Pumunta ka ngayon ng Pilipinas at ito na nga, nagpakilala ka doon. Ako si Miss Black, Telin Black, sabi mo. Sa madalit sabi, let's say ang kahulugan ng tinatawag na Telin, Sister, sa Tagalog ay Bulaklak. Let's say bulaklak ang kahulugan niya. At siyempre yung black ano sa Tagalog? Itim. So, tinatawag ka ngayon si bulaklak itim. Sabi nila sa'yo, nagulat ka ngayon. Hindi. Ako si Telin Black. Pinulit pa rin nila sa'yo, ikaw si bulaklak itim. Ngayon, ipilit mo siyempre yung pangalan mo. Ipipilit din nila sa'yo yon. Then later on, tinanong mo na, ano bang nangyayari at sinasabi niyong ako'y si bulaklak itim? Paliwanag ngayon sa'yo, Sister, pasensya na, yung pangalan mo ay may kahulugan sa wika namin at ito ay
bulaklak, itim. Kaya ikaw si Miss Itim, payag ka? Hindi. Bakit? You see? Pero yun ang kahulugan niya. Tama? So sa madalit sabi, kahit naipilit nila sa iyo ito, hindi ito ang pangalan mo. Yun din po ang Allah subhanahu wa ta'ala. Naintindihan na po. So, ganun sister, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kahit naipilit mo ito sa kanya, hindi nga niya pangalan niya. Ang pinag-uusapan kasi natin pangalan. Ang pangalan niya, sister, ay Allah. Okay? Naintindihan na po. Now, ngayon na alam na natin ang pangalan ng dakilang tagapaglikha. Ngayon, anong sabi niya? Okay? La ilaha illa ana, sabi ng Allah. Ako lang ang dakilang tagapaglikha. Ako lang ang Diyos, sabi ng Allah. Okay? Dahil sinabi niya na siya ang Diyos, sabi niya, sambahin niyo ako. At dahil siyang nagsabi na sambahin siya, nagturo siya, sister, ng tinatawag na pagsamba. Hindi niya sinabi, sambahin niyo ako, pero bahala na kayo sa buhay niyo kung paano ako nasambahin. Hindi po. Sinabi niya exactly kung ano ang pagsamba sa kanya. At sabi niya, wakan sala lidhikri. Anong sabi niya? Gawin niyo yung sala. Paano yung sala? Pinapapalooban ito, sister, ng tinatawag na paghuhugas ng parte ng katawan muna. Mukha, kamay, gano'n, paa. At pagkatapos nito ay mayroong mga posisyon, nakatayo, nakayuko, nakapatira pa sa lupa. At mayroong kang binibigkas mismo sa mga posisyon na yan na siya mismo ang nagturo. Yun po ang sala. At pagkatapos niyan, sister, iyan ang inyong pagsamba sa akin at pag-alaala sa akin. So, clear, sister, na kapag hindi mo gawin yun, sabi ng Allah, hindi mo ako inaalala, hindi mo ako sinasamba. Kaya kahit naipilit mo pa yung mga ginagawa mo, kunwari na pagsamba ng iba, sa tinuro niya, hindi mo siya, sabi ng Allah, hindi mo ako sinasamba. Yun po. Okay, malinaw na. Matapos yun na malinaw, sinabi na niya ngayon, sister, na ano? Huwalladhi khalaqas samawati wal ard. Ako ang lumikha ng sangkalangitan at sangkalupaan. Ako ang lumikha niyan, sabi ng Allah. Ngayon, para matiyak na siya ang dakilang tagapaglikha, sinasabi niya, sister, akong paano nilikha. Para malaman ng tao, mabatid ng tao na siya nga ang lumikha. Bakit? Ito na, sinabi niya, matapos siyang likhain ang sangkalangitan at sangkalupaan, sinabi niya, sa kalangitan ay mayroon akong nilikha na hindi niyo nakikita at tinawag ko silang malaika. Masanay ka, sister, sa original, ha? Malaika ang sabi niya. Bago yan, hindi ko muna i-translate, diretso ko muna. Sabi niya, nilikha ko sila mula sa light o liwanag. Sila ay mga espiritu. Bakit espiritu? Kasi hindi sila nakikita. At ang isa dyan, sabi ng Allah, na lagi kong inuutusan ay pinangalanan kong si Jibril alayhisalam. Jibril. O, ngayon, balikan natin para maunawaan. Isinalin nila ito, para maunawaan ng tao, sinalin nila anghel. See? Pati pangalan na naman ulit, pinalitan ng tao. Anong ginawa ng tao? Ginawa nilang Gabriel. Kaya anong nakilala mong anghel? Anghel? Gabriel, tuloy. Pero ito po ang orihinal ng pangalan. Jibril. Yun po, ha? Now, nung nandyan na ang mga anghel, kasama na si Anghel Jibril, at nalikha na ang sangkalangitan, sangkalupaan, ibig sabihin, halaman, puno, ganyan, lahat. Nung nandyan na sila, sabi ng Allah ay, nag-utos ako sa kanilang lahat. Mga anghel, sangkalangitan, sangkalupaan, nag-utos ako sa kanila. At ito ang aking sinabi, sabi ng Allah, sambahin niyo ako at sundin ang aking kautusan. Kaso, ang tanong, sister, nagtagalog ba ang dakilang lumikha sa mga anghel at sabi niya, sambahin niyo ako, sundin yung aking utos? Tagalog? Hindi po. Hebrew, Aramaic at Arabic. Yes. So, ano ang original niyang sinabi? Sister, sa original po ay napaka-iksi. Ano po yun? Islam. Yan po yung naririnig mong Islam. Pagka narinig mo ang tinatawag, sister, na nag-uumpisa sa letter I, sa wikang Hebrew, Aramaic at Arabic, ibig sabihin, inuutusan ka. Okay? Dahil 6 months ka na dito, sister, sa madrasabe, itesting natin. Pag sinabi sa'yo, Ijilis, narinig mo yung word na Ijilis? Ijilis? Ano yun? Umupo ka. You see, I. Pagka narinig mo yung tinatawag na Efta, bab, anong kalugan? Buksan. You see? Anong Islam kung ganon? Kasi nag-umpisa sa letter I. Sambahin mo ako at sundin ang aking kautusan. Yan po ang utos ng dakilang tagapaglikha, sister, na ano? Sambahin siya at sundin ang kanyang utos. Ngayon, nung sinabi ng Allah SWT sa araw, sabi niya, Islam. Anong kahulugan? Sumamba ka, sumunod ka sa akin, magbigay ka ng liwanag. Sumunod ba yung araw? Yes, hanggang ngayon sumusunod.
Nung sinabi niya sa mga punong kahoy, Islam, ibig sabihin sumamba ka, sumunod ka sa akin, magbigay ka ng prutas. Hanggang ngayon ba sumusunod sila? Yes po. So lahat, sister, sa madalit sabi, hangin man yan, tubig man yan, bato man yan, sumunod silang lahat, sister. Kasama na ang mga anghel. Nung sumunod silang lahat sa utos ng Allah na Islam, sumamba, sumunod. Nung sumunod silang lahat, pinangalanan sila ngayon ng Allah na ano? Huwa sammakumul muslimin min qabl. Anong kahulugan? Ako ang nagbigay ng katawagan sa inyo na mga Muslim. Lumabas ngayon yung word naman na Muslim. Okay? Ako ang nagbigay ng katawagan sa inyo na mga Muslim mula pa simula. Sabi ng Allah. Ano kung ganun ang kahulugan ng Muslim naman sa Tagalog? Ang Muslim po napakahaba sa Tagalog. Nilalang na sumasamba, sumusunod sa dakilang lumikha. Iyon po ang kahulugan ng Muslim, sister. Kapag inutusan ka na sumamba sa dakilang lumikha at sumunod ka at ginawa mo, ang tawag po sa iyo ay Muslim po. Yes, kaya ang tawag ng Allah sa araw, Muslim. Yes po. Ang tawag ng Allah sa mga punong kahoy, Muslim. Ang tawag ng Allah sa mga anghel ay Muslim. So lahat po ay Muslim. Now, sinabi ngayon ng Allah matapos na ipinaalam niya na lahat pala ngayon ng nilikha ay Muslim. Sabi ng Allah, mayroon akong nilikha na dalawa lang na maaring mawala ang kanilang pagka-Muslim. Bakit? Sapagkat itong dalawa na ito, sabi ng Allah, ay binigyan ko sila ng kalayaang magpasya. Mayroon silang pagpapasya. Na kapag utusan sila ng Allah, sumamba ka, sumunod ka, Islam, abay mag-isip pa kung sasamba ba o susunod sa dakilang ka. Ito yung dalawa. So, ito na ngayon. Ano yung una? Okay, number 1. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sabi ng Allah. Ano yun? At nilikha ko nung una ang mga jin. Anong naman yun? Ang mga jin ay nilikha ko mula sa apoy na walang usok. O, ito naman this time, apoy daw. Kanina, light. Ngayon naman, apoy. This time, anong sabi ng Allah? Sila rin ay mga espiritu. Bakit? Hindi rin nakikita. At sila ay mayroong pagpapasya. Yan ang difference niya sa nauna. Kasi yung mga anghel, walang ganyan. This time mayroon. At ang isa doon ay pinangalanan ng Allah, sino? Si Iblis. Ang pangalan niya doon, Iblis. Yun po yung isa doon, sa mga jin. Iblis ang pangalan niya. Now, balik tayo sa jin. Para maintindihan yung jin, anong ginawa ng mga tao, lalo na sa atin? Ano sinali nila ito para maunawaan? Yun po yung tinatawag natin sa Tagalog, mga maligno, mga engkanto, sila po yan. Naintindihan po. Okay, ito yung mga sinasabi ng ating mga magulang, maliit pa tayo, sabi nila, ay, mga hindi nakikita dyan, pasok kayo dito. Ganon. Ito po yan. Okay? Malinaw po. Okay. So, para pagpapatibay po, sister, ano po? Pag marinig mo ba yung word na maligno, yun din ba yung mga anghel? Oh, tingnan mo. Talagang hindi. Magkaiba yan, sister. Naintindihan po. Pagkalikha pa lang, iba na. Okay. Now, nung nandyan na itong tinatawag na mga jin, at nandyan na rin yung mga anghel, anong sabi ng Allah? Ito sabi ng Allah. Okay? Ako ay lilikha, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khalaqum basharan min salsalin min hama'im masnun. Sabi ng Allah. Ano yun? Sabi ko sa mga anghel, ako ay lilikha ng, na ito na number 2, tao mula sa putik at madulas na lupa, sabi ng Allah. Sabi ng mga anghel ay ganito, nung narinig nila yon, ako ay lilikha ng tao. Sabi ngayon ng mga anghel, oh Allah, bakit lilikha ka pa ng tao samantalang nandito kami na sumasamba sa iyo at sumusunod sa iyo? Okay, anong sagot ng Allah? Okay, nalalaman ko ang hindi nyo nalalaman. Ngayon, sabi ng Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Lilikha ako ng tao at ilalagay ko sila sa mundo, sa lupa. Sabi ng Allah, sila ang magpapatupad ng aking utos doon. So malinaw, sister, wala pa ang tao. Sinasabi na ngayon ng Allah, ilalagay niya saan? Sa lupa. So sa madalit sabi, ito na, lumabas na ngayon yung pangalan ng tao. Kapag lilikhain ko na si Adam, alayhisalam, ito na, lumabas na. Kapag lilikhain ko na siya, sabi ng Allah, mula sa putik, kayong lahat, mga anghel at jin, ay magrespeto, magpatira pa kayo sa kanya, irespeto nyo siya.
Pag sinabing magpatira pa, sister, sujud, ay yung tinatawag na, ibaba mo yung tinatawag na forehead mo doon sa ground bilang respeto. So sabi ng Allah, anong sabi niya? Irespeto nyo si Adam kapag likain ko na at ilagay ko ng kanyang kaluluwa. Kapag buhay na siya, kayong lahat ay magrespeto sa kanya. Yun po ang order ng Allah. Sa madalit sabi, ang tatay natin, sister, sa madalit sabi, nung nilikha, wala siyang kaluluwa, kaya para siyang rebulto nakatayo nung nilikha ng Allah. At ito na, sumapit na yung araw, sister, na ilalagay na nga ng Allah yung kaluluwa ng tatay natin. At ito na, gumagalaw na siya. Lahat ng mga anghel, sister, nagpatira pa sila. Nirespeto nila ang tatay natin dahil yun ang utos ng Allah. Pero, sa mga jin, sino? Si Iblis. Ayaw niyang magpatira pa. Ayaw niya. Kaya, nung nakakarinig na ang tatay natin, ang una niyang nasaksihan ay ang pag-uusap ng Allah at ni Iblis. At ito ngayon ang pag-uusap, sister, na ipinaalam ng Allah. Anong nangyari? Anong sabi niya? Iblis, hindi ba't inutusan ko kayo na magpatira pa, irespeto niyo si Adam kapag siya ay buhay na, ilalagay ko ng kaluluwa niya? Ano ang nakapigil sa iyo? Bakit hindi ka nagpatira pa? Sabi ni Iblis, sister, anong sabi niya? O Allah, hindi nararapat sa akin na nilikha mo sa apoy. Jin na nilikha mo ay magpatira pa sa isang putik lang. Mas mainam ako kaysa sa kanya. Siya dapat ang magrespeto sa akin. Sabi niya. Nagalit ngayon ng Allah at anong sabi niya ngayon kay Iblis? Iblis, ipinagbawal ko dito sa paraiso ang mayabang. At dahil hindi ka sumunod sa aking utos, hindi mo nirespeto si Adam, hindi ka sumunod sa aking utos, ikaw ay aking isinumpang suwail, lumayas ka dito sa paraiso, sabi ng Allah. Kaya lang, sister, sa madalit sabi, ang narinig mo sa akin ay Tagalog. Nagtagalog ba ang Allah kay Iblis at sabi niya, lumayas ka dito sa paraiso, isinumpa kitang suwail, gano'n? Tagalog. So, sa madalit sabi, anong sabi niya, sister, sa original? Original? Ash-shaytan ar-rajim. Ulitin ko, ash-shaytan, sabi ng Allah, ash-shaytan ar-rajim. Lumabas ngayon, ang tawag ngayon ng Allah kay Iblis ay shaytan. Isinali nila sa English, naging Satan, napunta sa Tagalog, Satanas. Okay? Kaya sa madalit sabi, anong kahulugan ng shaytan? Ang shaytan, sister, sa Tagalog, kapag isalin mo siya, ay isinumpang suwail. Kaya sa madalit sabi, yung Iblis na pangalan niya napalitan. Yun na po ngayon yung tinatawag nating shaytan. Ito po yung kwento ba nung nagkaroon ng shaytan, sister. Okay? Dating sumusunod yan sa dakilang tagapaglikha Allah. Pero, nung sinabihan siya na irespeto niya si Adam, that time, ayaw niya. At nagmamayabang siya. Mas mainam daw siya kaysa kay Adam. Yun po ang dahilan bakit isinumpa siya. Yes, pinalabas siya ng paraiso. So, malinaw na si Iblis, sister, saan nakatira? Paraiso noon. Yan. Nandun siya sa paraiso. Pero pinalayas siya. Kaya yun na nga. Shaitan ang pangalan niya. Pinalayas siya sa paraiso. Now, nung nandun na siya sa labas ng paraiso, anong sabi niya ngayon sa Allah? O Allah, sabi niya. Binalingan niyang tatay natin at sabi niya, O Allah, nakikita mo yung putik na yan na mas binigyan mo ng karangalan kaysa sa akin? Sabi niya, susuway din yan sa'yo. Sabi niya ganon. Dahil sa sinabi niya na yon, nagalit lalong Allah at anong sabi niya ngayon kay Iblis? Sabi niya ay ganito, O Iblis, sino man sa tao ang susuway ng gaya mo sa akin, pagsasamahin ko kayo sa Jahannam. Ano yun? Lumabas na yung impyerno. Yes. So, sa madalit sabi, sister, sinintensyahan siya ngayon ng Allah ng impyerno. Bakit? Dahil sa sinasabi niya na ang tao rin daw ay susuway na gaya niya. Kaya anong sabi ng Allah? Sino man ang kagaya mo, pagsasamahin ko kayo, yes, sa impyerno. Yun po. Kaya nung nalaman ni Iblis, sister, naalaman ni Shaitan na sinintensyahan na siya ng impyerno, anong sabi niya sa Allah? O Allah, huwag mo naman akong parusahan agad sa impyerno. Bigyan mo naman ako ng palugit, sabi niya. Bigyan mo ako ng tsansa na ano? Upang ipakita ko sa iyo, binalingan niya ulit si Adam, tatay natin. Ipakita ko talaga sa iyo na yung putik na yan na si Adam, susuway talaga sa iyo yan. Sabi niya. At dahil doon, anong sabi ng Allah? Sabi niya ay, hindi mo na kita tatapon sa impyerno. Inulit nga ng Allah, sino man sa tao ang gagaya sa iyo sa pagsuway sa akin, pagsasamahin ko kayo sa impyerno. Nung nalaman na naman ni Iblis, Shaitan, na hindi siya paparusahan agad sa impyerno, anong sabi na naman niya sa Allah? Humingi na ikalawa. Ano yung ikalawa na hiningi niya? Ito, O Allah, payagan mo ako na lapitan sila sa kanilang harapan, likuran, kaliwa, kanan, upang ipakita ko sa iyo, sila rin ay susuway sa iyo. Ano ngayon ang sagot ng Allah?
lapitan mo sila, bulungan mo sila, pangakuan mo sila. Sino man ang susunod sa iyo, pagsasamahin ko kayo sa impyerno, sabi ng Allah. So, sa madalit sabi, sister, binigyan talaga ng pahintulot, yes, si Iblis, na hindi mo na maparusahan. Ano pa? Malapitan niya ang tao para ipakita sino daw dyan ang tetag na kagaya niya. So, yun ang sabi ng Allah, puntahan mo sila. Sa madalit sabi, na-expose sino kung ganun ang tinatawag na kagaya niya dahil sa pagpayag ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yan po ang history, sister, kung bakit nagkaroon ng tinatawag na shaitan. Kung ganun, ang tanong, okay, sino kung gayon ang unang Muslim na nawala ang pagka-Muslim niya dahil sa kayabangan niya? Yes, sister. Kaya ito po ang ikinikento ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Na mayroong dating Muslim, pero ito na siya ngayon. Impyerno siya. Bakit nawala ito? Next, anong sabi ng dakilang tagapaglikha ngayon, sister? Nawala ba ang pagka-Muslim ng mga anghel? Hindi po. Sumunod po sila. Very good. This time, dahil wala dito, mayroon dito sa kabila, ito na ngayon, tao naman. Tao naman ngayon ang tinatawag na bibigyan ng pagsubok ng Allah. Kaya sabi niya, sister, binalingan ng Allah ang tao. Anong sabi ng Allah? O Adam, nilikha ko mula sa tadyang mo si Hawa. At least narinig mo, sister. Sino yun? Hawa. Yes, isinali na naman nila Eva. Pero ito po ang pangalan niya na tunay, Hawa. Okay? Ngayon, anong sabi ng Allah? Siya ay ipinakasal ko sa iyo. Nilikha ko siya mula sa iyong tinatawag na ribs, walang nanay, walang tatay, babae na kagad. At ito na ngayon ang sabi ng Allah, pumasok kayo ng paraiso. Yan. Lalong nagalit si Iblis. Bakit? Kasi yung dati niya, yes, yung dati niyang tahanan, kung sino pa siya, kanino pa siya galit, iyon ang ipinalis sa kanya. Ang ating mga magulang ipinasok doon. Kaya, anong sabi ngayon ng Allah kay Adam a.s. Nung pinapasok sila ng paraiso, pumasok kayo ng paraiso, ito ang tahanan ninyo. Mamuhay kayo dito ng mapayapa. Sabi ng Allah, ito ang tahanan ninyo. Pero ito na, yung law. Number 1, huwag niyong lalapitan ang punong kahoy na ito. Sapagkat oras na nilapitan ninyo, sabi ng Allah, kayo ay magiging suwail sa akin. Yan ang unang law. Number 2, huwag niyong papakinggan si Iblis sapagkat malinaw na kalaban ninyo. Okay, bakit? Narinig ng tatay natin yung mga bantan Iblis niya, susuway din yan. Sabi niya, pupuntahan ko sila. Ganon. So malinaw, okay, na siya ay kalaban, sister. Now, nung nandun na sa loob ng paraiso ang ating mga magulang, namumroblema si Iblis, paano niya iligaw ang tao? Bakit? Kasi ang ugali ng tao ay kapag may utos ang Allah, sumusunod. Kaya sabi niya, paano ko iligaw yan? Sumusunod siya, sabi niya. Then, ito na, saka babantay niya sa tao, nalaman niya ang kahinaan ng tao. Ano yun? One time, ang tatay natin nakatingin doon sa punong kahoy na pinagbabawal. At ang sabi niya, bakit kaya pinagbawal yun? Yun ang problema sa tao. Na kapag may bawal, palausisa, sa madalit sabi. Kaya nilapitan agad sila ni Iblis at sabi niya ay, Adam, alam mo ba kung bakit pinagbawal ang tetag na punong kahoy na yan? Sapagkat oras na nilapitan nyo, kayo ay magiging kagaya ng mga anghel, walang pagsuway sa Allah. At kapag makain nyo ang bunga niya, kayo ay kagaya na ng Allah, walang kamatayan. Sabi niya, bakit? Kasi napakaganda sa paraiso. Kasama mong asawa mo, gusto mong mamatay? No. Gusto mong magkasala, papunta ka ng impyerno? No. Nilapitan nila ngayon sa madalit sabi. Dahil sinong advisor nila? Si Iblis. Nilapitan nila at kumain pa ngayon ng bunga. Nung kumain sila, eto na ngayon si Iblis, sabi niya, O Allah, di ba sabi ko sa iyo na yung tao na yan na pinaparespeto mo sa akin ay suwail din? Sabi niya ganun. Di ba suwail sila? Isama mo sa akin yan sa impyerno, sabi niya ganun. At dito ngayon nagsalita ngayon ng Allah, O Adam, hindi ba't ipinagbawal ko ang punong kahoy na yan? At hindi ba't sinabi ko na huwag niyong papakinggan si Iblis sapagkat malinaw na kalaban niyo? Sabi pa rin ni Iblis, wala na yan, isama mo sa akin sa impyerno. Ganon. Pero ito na, nagsalita ang tatay natin na siyang ikinagulat mismo ni Iblis. Nagsalita siya sa Allah. At ito nang sabi niya, sister, anong singkot niya sa Allah? Anong sinabi ng Allah? O Adam, hindi ba't pinagbawal ko yan? At hindi ba't sinabi ko na huwag niyong papakinggan si Iblis? Ito po ang sagot ng ating mga magulang, sister. Anong sabi niya? Sabi, Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Isalin ko, sister, yung original na to.
Anong sabi niya? O Allah, Panginoon namin, nakagawa kami ng pagkakamali sa aming mga sarili. Kung hindi mo kami patawarin, kung hindi mo ibigay yung habag mo sa amin, tunay na kabilang kami sa mapupunta sa impyerno, kaya patawarin mo kami, sabi nila. So anong sagot ng Allah? O Adam, ako ang pinakamawain, ang pinakamabagin. Pinapatawad ko ang sino mang humihingi ng tawad sa akin, kaya pinapatawad ko kayo, sabi ng Allah. So pinatawad po sila. Ang tanong kung gano'n, nawala bang pagka-Muslim ng ating mga magulang? Hindi. Muntik na kamo, sister. Dahil nakahingi sila ng kapatawaran. Yun ang kinagulat ni Iblis. Dahil minamalit niya ang tao na si Adam, yun pala, marunong humingi ng kapatawaran at pinatawad sila ng Allah. Now, sister, nung pinatawad na sila ng Allah, ready na ngayon silang ibabasaan sa lupa. Mula sa paraiso, dinala sila sa lupa. Naintindihan po? So ang tanong, ibalik ko lang konti. Baka may nakalimutan ka, sister. Ikaw ang nakalimot. Bakit? Ito sa tanong ko. Hindi ba't sinabi ng Allah, bago palikhain ang tao, sinabi na niya sa mga anghel, ilalagay ko sila sa lupa. Di po ba? Bakit kaya nung nandyan na sila, hindi naman sila sa lupa inilagay? Saan sila nilagay? Sa paraiso. Bakit? Very good. Number 1, ay ito yun siya. Sabi ng Allah, ito ang tahanan ninyo. Saan? Paraiso. So saan kung ganun ang tunay na tahanan ng tao? Paraiso. Yan ang unang-una na ipinapaalam ng Allah sa tao. Ikalawa ay na kahit Muslim ka, ay mayroon palang pagkakataon na makalimot ka sa mga utos ng Allah at makalabag ka. At kapag makalabag ka, makakagawa ka ng kasalanan. Kapag magkasala ka, ano dapat kung ganun ang gagawin mo? Exactly. Yun ang ginawa nila. Humingi sila ng kapatawaran. Kaya nung nalaman na ngayon ito ng tao at pinatawad na sila ng Allah, ready na ngayon silang ibaba sa lupa. Naintindihan po ngayon, sister. Okay, very good. Now, nung nandito na sila sa lupa, anong sabi ng Allah? Si Iblis, isinama ng Allah. Si Iblis, isinama ng Allah doon sa lupa. Bumaba ka rin doon, sabi ng Allah, bumaba ka doon. Kaya nung narinig ng tatay natin na si Iblis ay isasama doon sa lupa, sabi niya, nung nandun na sila sa lupa, sabi ni Adam, tatay natin, oh Allah, nandito na naman siya. Muntik na kami doon sa paraiso. Nandito na naman tong kontrabida na to. Sino? Si Iblis. So sabi, ano ngayon ang sabi na? Bakit? Bakit sinasabi ito ng tatay natin? Akala ng tatay natin forever na tayo dito sa lupa, dito sa mundo. Yun ang akala niya, dito na tayo. Kasama natin ngayon itong tinatawag na loko-loko na si Iblis. Ngayon, anong sabi ng Allah? Huwag kang mag-alala, Adam. Bakit? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay na binigyan ko ng buhay, Adam, mamamatay. Sabi ng Allah. Kaya sandali lang kayo dyan sa lupa, sabi ng Allah. Ngayon, habang nandyan kayo sa lupa, magbibigay ako ng aking mga propeta, sugo, na magdadalit sa aking mga salita at aking mga batas upang malaman nyo kung paano nyo ako sambahin, sabi ng Allah. Sino man sa inyo ang susunod sa aking mga propeta, sila ang ibabalik ko sa paraiso. Sino man ang ayaw susunod, itatapon ko sila sa impyerno kasama ni Iblis. Yun po siya. Kaya sa madalit sabi, pagpapatuloy ng Allah ngayon kay Adam a.s. Adam, matapos kayong mamatay, bubuhayin ko kayo muli at magkakaroon ng araw ng paghukom, sabi ng Allah. At tatanungin ko kayo isa-isa. Bakit isa-isa, sister? Gaano kahalaga bakit isa-isa? Dahil sabi ng Allah, hindi mo pwedeng irason ang iyong tatay, asawa, nanay, magulang, mga tinatawag na makamag-anak. Sinamba mo ba ako o hindi? So hindi ko mo pwedeng itanong pa sa katabi mo. Anong sagot? Ikaw lang talaga. Yun ang sabi ng Allah. Mag-isa lang talaga. Hindi mo pwedeng irason ang tinatawag na asawa mo, mga anak mo. Kaya sabi ng Allah, kung sinamba mo ako, sinunod mo ako, sabi ng Allah, paraiso ka. Pag hindi, sabi ng Allah, impyerno ka. Yun po yung tinatawag na araw ng puko. Kaya la ikraha fid din, sabi ng Allah, walang pilitan sa aking pananampalataya, malinaw ang tama at mali. Ano yung pinag-utos ko, ano yung pinagbawal ko, malinaw, sabi ng Allah. Kaya ito na. Nung nandito na sa lupa, sister, ang ating mga magulang at nagkaroon na sila ng mga anak, hindi ngayon problemado si Iblis. Bakit? Kasi nandyan sila, yung ating mga magulang, pinapayuhan nila yung mga anak, wag makinig kay Iblis. Ang problema, nung namatay na sila, doon na ngayon nagbulong-bulong si Iblis. Anong sabi niya? Yung araw, yan si Allah, sambahin nyo. May sumasamba na ngayon sa araw. Ano pa? Gumawa kayo ng rebulto mula sa bato, sambahin nyo. Sinamba. Sa madalit sabi. Ano na naman ulit?
Ano yung baka na yan? Diyos yan. Sinamba nila yung baka. Kaya sa madalit sabi, ang tao sumasamba sa baka, sumasamba sa kung ano-anong sinasamba, naligaw na sila, sister. Ang tanong, tinupad ba ng Allah yung pangako niya na magsusugo siya ng mga propeta? Yes, sister. At ito na. Sunod-sunod na ngayon ang mga propeta na pangako ng Allah. Una niyang isinugo ay si propeta Nuh alayhisalam, isinalin na Noah. Nuh ang tunay niyang pangalan. Sumunod yan ay si propeta Ibrahim alayhisalam, ginawang Abraham. Yes, binago lahat. At sunod yan ay si propeta Musa alayhisalam. Musa, ginawang Moses. Nung nandyan na sila, anong sinabi nila sa mga tao na naliligaw? La ilaha illallah wa ana Nuh, Ibrahim, Musa, Rasulullah. Yun ang sinasabi nila. Nang kahulugan ay walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah, at kami, si Noah, Ibrahim, Moses, sugo, propeta ni Allah. Sunundin nyo kami. Talikdan yung mga sinasamba nyo sapagkat galit ang Allah dyan. Ayaw nilang makinig sa panahon ni propeta Noah. Anong ginawa? Nilunod sila ng Allah sa baha. Sa panahon ni propeta Ibrahim, yung tatay niya mismong tagagawa ng rebulto, sinunog sila ng Allah. Sa panahon ni propeta Moses alayhisalam, si Firaun dyan sa Egypt, ayaw niyang sumunod, nilunod sila ng Allah dyan sa dagat, dyan sa Red Sea. Alam mo kung nasaan yung Red Sea, sister? Pagpunta mo dito sa Jeddah, narinig mo yung Jeddah? Yes. Pag pumunta ka ng Jeddah dyan, 2 hours from here, makita mo yung dagat dyan. Red Sea. Yan po yung nabiyak sa panahon ni propeta Moses. So si propeta Moses ito, sister, tignan mo to, yun yung dagat, ito yung Egypt, ito yung Arabia. Kinararoonan mo ngayon. Nabiyak yung dagat dito, sister, yan, tumawid sila papunta dito. Dito sila pumunta. At ito na ngayon, sinabi ng Allah, pumunta kayo ng tinatawag na Palestine, Jerusalem. Narinig mo ba yun, sister? Palestine, Jerusalem. Yung Jerusalem, narinig mo, sister? Tama. Yes. Pumunta kayo doon, sabi ng Allah. Yung angkan ni Israel, yung tumawid sila dito, papunta kayo doon sa Palestine, sabi ng Allah. At ito na nga, nung papunta na sila doon, namatay na si propeta Musa alayhisalam, namatay na siya. Kaya, ang lahi ni Israel, nagpatuloy sila dito, sister. Pero, nung nandun na sila sa Jerusalem, sinakop sila ng paganong Romano. Galing Roma. Okay? Ayan na. Madaling sabi, malapit na tayo. Okay. Itong Romano, mga Romans, sinakop nila itong tinatawag na Jerusalem. Sinong namumuno dyan? Si Romano na sino? Poncio Pilato. Yes, masama. Sinakop nila ito at sinasabi nila ngayon, ano ba yung paniniwala ng mga Romans para maunawaan mo? Ang mga Romano, sister, ay naniniwala sila ng pagkaunawa nila sa Diyos ay kagaya natin. Kung ano yung kamay natin, ganito rin ang kamay ng Diyos. Yung mukha natin, ganyan din ang mukha ng Diyos. Dito ang kanilang pagkaunawa. Tao ba? Tsura. Then yung Diyos na yan, bababa daw dito sa mundo, bubuntis ng babae, at yun, mga anak yung babae ng, ano yun? Anong anak niya? Kung yung Diyos bubuntis ng babae, mga anak yung babae, anong okay? Diyos din. You see? Sa madalit sabi, yun ang kanilang pagkaunawa. At bigyan kita ng mga pangalan ng mga Diyos-Diyosan nila para maunawaan mo. Sina Zeus, sina Saturn, sina Apollo, Hercules, ewan ko lang kung narinig yung mga to. Yun po. Okay? Yes. Yan po ang kanilang Diyos-Diyosan sa madalit sabi. May pamilya. Now, kabilang doon, sa ginagawa nila, kumakain sila ng dugo, kumakain ng baboy, butike, daga. Okay? Yan ang kinakain nila. Pamilyar na kayo dito. Baka paborito yung dinuguan. Ano po? Ito na. So, sinakop nga nila ang Palestine. Then later on, pinipilit ngayon itong mga tagasunod ni Propeta Musa alayhisalam na sumunod sa kanila. Kaya kung kayo ngayon ay tagasunod ni Propeta Moses, sister, susunod ba kayo sa mga paganong Romano? Hindi. At dahil hindi, pinagpapatay ngayon sila, sister. Babae, bata, matanda, pinagpapatay, pinugutan lahat, ganyan. Nung pinagpapatay na sila, nanalangin ngayon sila sa Allah at sabi nila, O Allah, bigyan mo kami ng propeta sugo na kagaya ni Propeta Moses sa pagligtas mo sa mga angkan Israel doon sa Egypt. Anong sagot ng Allah? Sumagot siya. Anong sagot ng Allah? Si Maryam alayhisalam. Si Maryam, sabi ng Allah, ay magkakaroon siya ng anak na ang pangalan niya ay Isa. Okay? Anong ginawa nila sa Maryam? Ginawa lang Mary. Yung Isa, ginawa lang Jesus. Ito po yung original na pangalan nila, sister. Okay? Si Maryam ay magkakaroon siya ng anak na ang pangalan niya ay Isa, sabi ng Allah.
si Isa ay tuturuan ko ng batas na ibinigay ko kay Propeta Moses. At bibigyan ko rin siya ng Injil, Ebanghelyo sa translation. Sino man sa inyo ang makinig sa kanya, ipapasok ko ng paraiso. Yan ang sinasabi ko sa iyo, sister. Kung hindi ka makinig kay Jesus, kung hindi mo susundin siya, hindi ka matatawag na Muslim. Naintindihan po? Exactly. Ito na ngayon. Sabi. Okay. Anong sabi ng Allah? Si Isa ay tuturuan ko ng batas na ibinigay ko kay Propeta Moses at bibigyan ko siya ng tinatawag na kapahayagan na Injil. Ano ba yung Injil? Pagpapatibay sa batas. Ibig sabihin, isang kudlit, isang tuldok, walang mawawala sa utos. Sundin nyo. Yun ang kahulugan. At siya, sabi ng Allah, ay magsasabi ng isa pang propeta na susunod sa kanya, ismuhu Ahmad, ng pangalan niya. Ang susunod sa kanya ay si Muhammad sallallahu. May susunod pa sa kanya. Ito yung mabuting balita, sabi ng Allah. Bakit? Okay, dahil humihiling kayo ng propeta, hindi lang isa ang ibibigay ko, sabi ng Allah, dalawa. Kaya yun po ang last, si Propeta Muhammad sallallahu. Kaya, okay, sabi ng Allah, kung sino man ang susunod sa inyo kay Isa, kay Jesus, ipapasok ko ng paraiso. Sino man ang susuway sa inyo kay Isa, itatapon ko ng impyerno. Now, hindi alam ni Maryam yung sinasabi ng Allah na magsisilang siya mismo na magsisilang kay Isa, hindi niya alam. Kaya inutusan ngayon ng Allah si Anghel Jibril na puntahan si Maryam upang ipaalam na magkakaroon siya ng anak. At ito na nga, sa madalit sabi, dumating sa Anghel Jibril at sabi niya, O Maryam, sabi ng Allah, ikaw yung magsisilang ng isang bata ng pangalan niya ay Isa. Siya ay propeta, sugo ng Allah na magliligtas sa inyo sa mga paganong Romano. Sino man ang susunod sa kanya, ipapasok ng Allah sa paraiso. Sino man ang susuway, ipapasok sa impyerno. So sabi ni Maria, paano kung magkakaroon ng anak? Ha? Sabi niya, wala akong asawa at hindi rin ako masamang babae. At ano ngayon ang sabi ng Allah, ipaalala mo Jibril alayhisalam ang kanyang mga magulang na si Adam. Bakit? Inna kamathali Isa indallahi kamathali Adam. Sabi ng Allah, ito na. O Maryam, nakalimutan mo bang tatay mo na si Adam? Nilikha walang nanay, walang tatay. Okay, lalaki na agad. At ang iyong ina na si Hawa, mula sa tadyang ng lalaki, walang nanay, walang tatay, babae na agad. Ikaw ba'y magtataka kung magsisilang ka ng bata, wala ng lalaki? Iyon. Kaya nung nalaman niya yon, walang imposible sa Allah, sabi niya, matutupad talaga ito. Sa labis niyang tuwa, lumabas siya sa kanyang mga kababayan at sabi niya, nandito na yung tinatawag na propeta, sugo, na magliligtas sa atin laban sa mga paganong Romano, sabi niya. Sa madalit sabi. Pero walang maniwala. Bakit? Buntis, walang lalaki. Okay? Kaya sa madalit sabi, anong sabi ng Allah sa kanya? Huwag kang magsalita. Kapag maisilang mo si Isa, ituro mo sa harapan nila. At yun na nga ang nangyari. Nung naisilang niya, itinuro niya si Jesus Christ sa harapan ng mga tao. Anong ginawa ng Allah? Pinasalita niya si Jesus Christ, kapapanganak pa lang. At ito ngayon ang sabi niya, O Bani Israel, o angkan ni Israel, ako yung sugo, propeta na hiniling niyo sa Allah na magliligtas sa inyo, kaya tiyatog na Mesiyas. Pag sinabing Mesiyas, pinili na magligtas. Anong sabi ng Allah? Eto na, nandito na yung Mesiyas, ako yung Mesiyas na hiniling niyo sa Allah na magliligtas sa inyo laban sa mga pagwanong Romano. Sino man ang makinig sa akin, ipapasok ng Allah sa paraiso. Sino man ang ayaw, ay impyerno. Yung mga tao, sabi nila, anong sasabihin nila sa bata na nagsasalita? Takbo na, sister. Okay? Tumakbo sila nung tetong nagsasalita yung bata. Nung lumaki na si Jesus Christ, kung ano yung sinasabi niya nung bata siya, yun din ang inuulit-ulit niya. La ilaha illallah wa ana Isa Rasulullah. Yun ang inuulit niya. Anong sabi niya? Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah at ako, si Isa, ay propeta, sugo ni Allah. Yes. Now, nung tinatawag na yung mga tao na pinalibutan siya ngayon, ikaw ba talaga yung magliligtas sa amin sa mga pag-aanong ito? Sabi nilang ganon. O sige, itong bulag, gamutin mo. Itong pilay, gamutin mo. Itong tinatawag na may ketong, gamutin mo. Sabi nila, isang haplos lang, nagamot lahat. Aba, sabi nakachamba to, sabi nilang ganon. Ito, patay, buhay mo, para maniwala kami. Okay, nanalangin si Jesus Christ at sabi niya, wala, para maniwala sila na ikaw ang nagsugo sa akin. Lazarus, nabuhay yung patay. Maniwala ba sila sa kanya? Ay hindi, puti lang. At sabi ng mga tao, ay hulihin na natin yan, patayin natin yan. Sabing ganon, ipako natin sa krus. At ito na nga, sister, pinagbabato siya at gusto siyang dakpin. Nung tiyatawag na gusto siyang dakpin, nagsagawa siya ng sala. At pagkatapos makapagsagawa ng sala, nanalangin siya sa Allah at sabi niya, O Allah, gusto nila akong patayin. Kahit anong gawin ko, kunti lang ang naniniwala sa akin. Sabi niya,
at gusto nila akong patayin, iligtas mo ako. Sumagot sister ang Allah. At anong sabi niya? O Isa bin Maryam, huwag kang mag-alala, tatapusin ko ang iyong misyon, iaakyat kita katawan at kaluluwa. Hindi ka nila mapapatay, ililigtas kita. Iba ang kanilang mahuli, kamukha mo, yun ang kanilang maipako sa krus. Pero sabi ng Allah, matapos kitang iakyat, ipinapaalam na ngayon ng Allah anong mangyayari in the future. Matapos kitang iakyat, yung mga kalaban mo na gustong papatay sa iyo, yung mga hindi naniniwala sa iyo, sila'y magsusulat sa kanilang sariling kamay, isusulat nila si Jesus na patay namin, na ipako namin sa krus. Isusulat nila yun. Ano pa? Si Jesus, siya ay anak ni Allah. Isusulat nila yun. Ano pa? Si Jesus, ikatlo sa pagka-Diyos ni Allah. Trinity. Isusulat nila yun. Ano pa? Si Jesus, pinawalang bisa niya yung mga utos ng Diyos. Isusulat nila yun. At ito na nga, anong sabi ng Allah? Maraming maniniwala. At dahil maraming maniniwala, ibabalik kitang muli kapag malapit ng araw ng hukom para patunayan na ikaw ay hindi mo pinawalang bisa yung aking mga utos at hindi ka nagturo na ikaw ay Diyos, sabi ng Allah. At ipakita na hindi ka nila napatay. So dahil pinagbibintangan si Jesus na siya ay naipako, sister. Kaya ito na ngayon, sister, sa madalit sabi, nung nasabi ngayon ng Allah sa kanya yun, okay, tumakbo siya sa kanyang mga alagad at ibinalitan niya ngayon, sister, sa kanyang mga piniling alagad na ano? Okay, ilan yung mga pinili niyang alagad ni Jesus Christ? Ilan po yung mga apostol niya? 12. Okay, 12 po. 12. Ngayon, yung 12 na yan, may isang ng Judas. Di po ba? O ngayon, ilan na lang sila? 11. So, para maunawaan mo ngayon, ipapaliwanag ko ngayon, sister, sa'yo, ay itong nangyari. Nung tinatawag na sinabi ngayon ni Jesus Christ sa kanila, yung tinatawag na bilin ng Allah, ito po pakinggan mo maigi yung bilin ni Jesus Christ sa kanila. Kapag, ito yung bilin na, sister, kapag ako'y wala na, pag iangat na ako ng Allah, iakyat niya ako sa langit, pagpapatayin nila kayo. Yan ang unang bilin. Ikalawa, kung sino pa yung pumapatay sa inyo, ay yun ay magpapakilalang lingkod, sugo ng Diyos. Ikatlo, kung may magsabi sa inyo na ako'y nagpakita sa kanya, nakita ko din si Jesus nandun, nakita ko, huwag kayong maniwala. Iyan ay bula ang propeta. Okay? Pag may magsabi daw, may nakakita kay Jesus, nandito, nandun, huwag kayong maniniwala. Ano pa? Palalayasin kayo sa mga sinagoga. Ano yung sinagoga, sister? Masjid. Pag palayasin kayo doon kasi nagtuturo ang mga tagasunod ng mga propeta, pag mawala kayo doon, maririnig pa ba ng tao ang tunay na aral ni Jesus? Wala na. Lastly, sabi niya, hindi nila ako kilala, lalong-lalo na si Allah. Kapag nangyayari na ito, maalala ninyong pinagpauna ko na ito sa inyo. So, naintindihan niyo, sister, 5 yung bilin niya. Anong nararamdaman mo ngayon sa sinabi ni Jesus Christ pag sinabi niya, pagpapatayin daw kayo pag wala na siya? Natakot. Yes, nung natatakot na kayo, ito po ang sabi niya. Huwag kayong mag-alala, darating si Muhammad. Kung ano lang ang kanyang marinig mula sa Allah, yun ang kanyang sasabihin. At magsasabi pa siya ng mga bagay-bagay na darating. Nung natapos yun, inakyat na siya ngayon ng Allah, sister. Wala na siya. Nung wala na si Jesus Christ, inakyat na sa langit, ang unang dumating, sister, ay yung killer na ang pangalan niya. Ito, bago dumating si Propeta Muhammad SAW, dumating ang isang killer na ang pangalan niya ay, sino? Pablo Saulo. Dalawa ang pangalan niya, sister, Pablo Saulo. Yan ang pangalan niya. Dumating itong taong ito. At hinahanap niya si Jesus at gusto niyang patayin. Kaso wala na si Jesus. Kaya ang hinahanap niya yung mga tagasunod ni Jesus. Kayo yon. Hinahanap niya kayo ngayon. At nung hinahanap kayo, hinahanting niya kayo, napunta siya sa tinatawag na Damascus, Syria. Doon siya pumunta sa Damascus. At doon niya nakita yung maliliit lang na mga kasama ni Jesus noon, yung maliliit na naniniwala sa kanya, pinagpapatay niya ngayon doon. Pinagapos, pinalayas sa mga sinagoga, pinagpapatay, bata, matanda, pinagapos. Then, ito na. Doon niya nalaman na mayroon pa palang sugo pagkatapos ni Jesus. At anong sabi niya? Nagpakita daw si Jesus sa kanya doon. At sabi daw ni Jesus sa kanya, mababasa mo kayo sa Biblia itong sinasabi ko, sister. Anong sabi daw ni Jesus sa kanya? Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Ito daw ang sagot ni Pablo. Sino po kayo, Panginoon? Tingnan mo, di niya alam kung sinong Panginoon. Sinong dakilang lumikha? Nagsalita daw yung boses. Ako si Jesus. Tingnan mo, ang pagkilala pala ni Pablo kay Jesus ay siya yung dakilang lumikha. Ako ito, si Jesus ito, sabi daw niya. At ikaw yung sugo. Ginagawa kitang sugo. Ikaw ay yung sugo na huli. Yun daw ang sinasabi ni Jesus.
Okay? Pero ang problema ni Pablo, wala pala doon sa Damascus, yung 12, yung 11 na kasama ni Jesus. Saan sila? Nandun sila sa Jerusalem. Kaya pinuntahan niya doon sa Jerusalem. At nung natagpuan nila doon, ito na, practical ko sister ha, kung kayo ngayon yung matagasunod ni Jesus, ako ngayon si Pablo. Hoy, hindi ba sabi ni Jesus sa inyo na mayroon pang sugo pagkatapos niya? Ako yun, nakita ko siya doon sa Damascus, nagpakita sa akin. Sabi niya, ako yung sugo. Maniwala ba kayo sa akin? Ako si Pablo. Hindi. At kapag hindi, anong gagawin ko sa inyo? Papatayin talaga. Pero, dahil 11 kayo kontra sa isa, hindi ko kayo mapapatay. Kaya ano ngayon ang ginawa ni Pablo? Kukumbinsin ko kayo ngayon. Sabi niya ganoon, makinig kayo. Ito na. Ito na yung doktrina ni Pablo. Sinabi daw ito ni Jesus nung nakita sila doon sa Damascus. Anong sabi niya? Sabi ni Jesus, sabi niya sa akin, si Allah, bumaba. Sa pamagitan ng Espiritu siya ipinanganak. Iyon si Jesus. Kaya si Jesus at si Allah, isa lang. Pero, ito yung anak, yun yung tatay. At yung pumasok sa tiyan ni Mary, Panginoon din yun. Kaya first time, tinatawag na ngayong Allah, God the Father, Anak, God the Son, at yung Spirit, Holy Spirit, okay? Trinity ngayon, sister, tatlo sa isa. Ano pang sabi niya? Ito na, dugtong niya. Ito yung ikalawa na bilin ni Pablo, doktrina ni Pablo. Okay? Alam niyo si Adam at Eva nagkasala sa paraiso, isinumpa sila ng Allah. Kaya namanan natin ang kanilang kasalanan. Kaya kahit na humingi ka ng tawad sa Allah, hindi yan sapat. Kailangan may tutubos sa atin. Kailangan may magbayad. Sino magbayad? Si Jesus, pinako sa krus. Siyang magbayad sa ating kasalanan. Pinako yun, namatay yun dahil sa atin eh. Yun ang sabi niya. Siya daw ang magbayad. Yan ay ikatlo. Ikatlo na doktrin ni Pablo. Bago hinuli si Jesus, kumuha ng tinapay at sabi niya, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. At kumuha ng alak, ito'y aking dugo ng bagong tipan. Habang kinakain niyo to at iniinom ito, ipinag niyong namatay ang Panginoon. Patay daw ang lumika sa atin. Now, sister, para emphasis. Pag sinabi sa'yo, katawan ni Kristo, anong sasabihin mo? Amen. Very good. Pagkatapos ng amen, kain. Tama ba? Yes. So ano ba ang tawag sa taong kumakain ng katawan? Sabi mo, katawan ni Kristo, sabi, amen, kainin mo. O anong tawag sa kumakain ng katawan ng tao? Kanibal. Yung dugo pa. Dugo na Kristo, sabi, pero hindi pa painom sa'yo, yung leader ang inom. So ngayon, anong tawag sa leader na uminom ng dugo? You see? Okay? Vampira na. So, yun na yan, sister, yun ang doktrina ni Pablo. Ika-apat na doktrina ni Pablo. Sabi niya, pinawalang bisa daw ni Jesus ang mga utos ng Diyos, kaya pwede na daw kumain ka anumang kainin mo. Baboy man yan, dugo man yan, sige, walang problema. Kaya sinong paborito ng tetang na dinuguan dyan, naudubillah. Yun. Okay? Next ay, last na turo ni Pablo, mag-awitan, magkantahan, wala na yung salasala na yan. Sabi niya, magkantahan kayo, mag-awitan kayo sa Diyos. Yun ang pagsamba. Sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu. Ngayon na narinig niyo yung doktrina ni Pablo, sister, maniniwala ba kayo ngayon sa kanya na siya daw yung sugo? Hindi pa rin. Kasi hindi alam ni Pablo na binilinan pala kayo ni Jesus bago siya umalis. Kaya paano niya kayo makumbinsi? Umalis ngayon si Pablo galit na galit dahil hindi nga kayo makumbinsi. Umalis ngayon si Pablo mula sa Jerusalem at pumunta siya ng Antioquia, Turkey. Pumunta siya dyan. Anong nandyan sa Turkey? Mga paganong Romano. Bakit? Diyan sila nagkampo bago sila umatake dito noon. Tinuruan ngayon ni Pablo sila. 1 taon lang sila tinuruan ni Pablo. Yung mga tinuro niya kanina sa inyo, si Jesus namatay, si Jesus ay naipako sa cross, ano pa? Si Adam at Eva nagkasala naman ng kasalanan, si Jesus naipako. Yun lahat yan. Si Ama, Anak, Espiritu. Araw niya lahat yan. Magkantaan kayo, mag-awitan kayo. Tinuro niya dito sa Antioquia, sister. 1 taon lang. At naniwala sila sa kanya. Ang tanong ko ngayon sa iyo, dahil naniwala sila sa kanya, anong tawag sa kanya, sa kanyang alagad? Okay, basahin natin. Okay, tignan mo ano ang tawag sa mga alagad ni Pablo nung pumunta siya sa Antioquia. Yun po. Nakita mo pa? Nagpunta hanggang doon sa may kulay. Sige. Isang tao na natili ron kasama ng iglesia at nagturo sa maraming tao at doon sa Antipas, unang sinalot ng Kristiyan ng mga alagad. So, doon lumabas yung bansag sa mga lumabas yung Kristiyano na word. Kristiyano ang mga alagad ni
Pablo. Ayun ang sakit ulo. So nagturo siya doon ng 1 taon at nung naniwala sila sa kanya, Kristiyano ang tawag sa kanila. Kaya nung na-Kristiyano na sila doon, sister, si Pablo, hindi na satisfied, pumunta siya talaga ng Roma. Dahil bakit doon galing yung mga Romano dyan? At ito, nag-Kristiyano sila lahat. Yes. Nung napunta siya dyan sa Roma, Corinto, Efeso, Thessalonica, lahat yan, tuwang-tuwang si Pablo. Dahil bakit? Ang dami-dami na niyang alagad. At dito ngayon namatay si Pablo saan? Sa Rome. Kaya ang sentro ng Christianity saan? Sa Roma. Nung nandun na, pinalitan siya ng pare. Nung namatay na siya doon, sister, pinalitan siya ng isang pare ng pangalan niya ay Ignatius Theoporos. Si Ignatius Theoporos, pinangalanan niya ang lahat ng Kristiyano Katolikos. Catholic. Kaya nagkaroon tayo ng Roman? Catholic. Inipon nila ngayon ang mga sulat ni Pablo at tinawag nila itong Biblia. Yes, Biblia. At tignan mo, kaninong sulat ito, sister? Susunod lang sa binasa mo. Kasi, yan na. O, yun o. Sulat ni Pablo. Yun. Isa pa. Hanggang sa dulo yan. Sulat ni Pablo. Hanggang sa dulo. Tingnan mo. O, yan. Para makitang-kita mo. O, yun. Sa Madrid sabi, sulat-sulat ni Pablo lahat. O, ngayon, nung naimpok na nila ngayon dyan, Biblia, salita ng Diyos. Sabi nila, first time, ang Allah tinatawag ng Ama. Yun yung dahilan bakit Ama sila ng Ama. Ito po yun. Okay? Bakit may anak? Ito na. Ito rin. At dahil naliligaw ng tao, this time, ipinababa na ngayon ng Allah si Propeta Muhammad SAW. At ito na, sister, pinahayag sa kanya ito ng 23 years. At anong sabi ng Allah kay Propeta Muhammad SAW? Dahil ito yung turo ni Pablo. Si Allah daw ay isa, tatlo, ano yun? Anak, Ama, Espiritu. Kaya anong sabi ng Allah SWT dumating si Propeta Muhammad SAW? Qul huwallahu ahad. Ako si Allah, nag-iisa lang, hindi mahati-hati. Yan ang una. Ikalawa, anong sabi ni Pablo? Si Allah daw ay nagkatawang tao, kumakain, umiinom, tinatay pa. Anong sabi ng Allah? Allahus Samad. Okay? Si Allah hindi kumakain, hindi umiinom, wala siyang pangailangan, hindi siya mamamatay. Next, sabi ni Pablo, si Allah daw nagkatawang tao, pinanganak ng babae. Yun nga daw si Jesus Christ. Ano ngayon ang sagot ng Allah Ta'ala? Okay? Lam yalid, walam yulad. Wala akong anak at hindi ako ipanganak ng babae. Lastly, sabi ni Pablo, nagkatawang tao daw si Allah. Yun nga daw si Jesus, kaya kamukha niyang tao. Okay? Anong sagot ng Allah Ta'ala? Walam yakullahu kufuwan ahad. Wala akong katulad, kawangis, sapagkat hindi niyo ako nakikita. Kaya nung matapos yung message ng Allah Ta'ala kay Propeta Muhammad SAW, ano ang sabi niya yung last na message? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakum al-islam madina. Sabi ng Allah. Sino man sa inyo ngayon na nakumpleto na ang aking kapayagan, ang aking propeta, at ang Islam ay kumpleto na, perfect. Sabi ng Allah, kumpleto na. Sino man sa inyo, sabi ng Allah Ta'ala, ang hindi niya mabalikan ang kanyang pagka-Muslim pagkatapos nito, itatapon ko sa impyerno, sabi ng Allah Ta'ala. Kaya وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, sabi ng Allah. Kaya yun po yung message. Kaya ang tanong ngayon, sister, dahil natapos na yung message ng Allah kay Propeta Muhammad SAW, kinuha na rin ang kanyang buhay, sister. Kaya ang tanong, sino kung ganun ang talagang huling propeta ng Allah? Si Propeta Muhammad ba o si Pablo? Si Propeta Muhammad SAW. Kung si Propeta Muhammad ang huling sugo, sister, sino ang lumikha sa atin lahat? Si Allah. Kung si Allah po ang lumikha sa atin, sino naman si Jesus? Silang propeta. Yes. So kung yan ang paniniwala mo, sister, at yan talaga ang laman ng puso mo, ano po ang tawag sa iyo ng Allah? Muslim o Kristiyano? Muslim. Eh kung si Pablo ang napaniwalaan mo, ano pong tawag sa iyo? Kristiyano. Alam mo na ngayon, sister. Okay? So ngayon na alam mo na, sister, manatili ka ba kay Pablo o balikan mo ang pagka-Muslim mo? Ayun, alhamdulillah. Ito na yung tanong ko sa iyo kanina. So sa madalit sabi, sister, okay, paano balikan ang pagka-Muslim? Actually, nabanggit mo na po. Kapag kabigkasin mo ng buong puso mo at nakikita tayo ngayon ng Allah at buong puso mo nabigkasin na si Allah lang ang dakilang tagapaglikha at si Propeta Muhammad ang huling sugo niya, hindi si Pablo, at si Jesus ay propeta at sugo ng Allah, sa oras na ito, sister, ikaw ay Muslim. Nakabalikan mo ang pagka-Muslim mo. Yun po yung sinasabi ko sa iyo kanina na address. Okay? So, ready ka na ba, sister, na balikan pagka-Muslim mo? Yes. So kung ganoon, sister, itaas mo ang iyong daliri. Yes, ito. At sabihin mo ng buong puso sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Tagalog muna, ha? Ako ay nanunumpa. Ako ay nanunumpa. Na walang ibang Diyos na dapat sambahin. Na walang ibang Diyos dapat sambahin. Maliban si Allah. Maliban
at ako rin at ako rin ay nanunumpa ay nanunumpa na si Propeta Muhammad si Propeta Muhammad ang kanyang panghuling sugo, ang kanyang panginoon at ako rin ako rin ay nanunumpa nanunumpa na si Jesus na si Jesus na anak ni Maryam anak ni Maria ay sugo ay sugo at propeta lamang lamang ni Allah. ni Allah. Okay, ito na yung sister, pag mabanggit mo to sa original, ito rin yung kahulugan niya. Original po ito, Arabic? Yes, parehas lang. Asyhadu Asyhadu an la an la ilaha ilaha illa illa Allah Allah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasul Rasul Allah Allah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Isa Isa bin Maryam bin Maryam Abdullahi Abdullah wa Rasuluh. wa Rasul. Welcome sa Islam, sister. Alhamdulillah. Jazakallahu khair, Ustaz. Masyaallah. So, alhamdulillah, sister, at naunawaan mo itong ating pinaliwanag sa iyo. Gaya ng sinabi ko sa iyo, sister, ano ang gagawin mo kapag kamalaman mo na yung Kristiyano pala ay galing pala sa kalaban ni Jesus? Yun po, yung Pablo na yan. Yes. Kaya, sa totoo lang, ganyan po ang nangyari. Kung ako ngayon si Magellan, alam mo na ngayon ang Islam. Ikaw ngayon ay Muslim. At hawak mo ngayon ang Quran. Nauna ka sa Pilipinas, of course, 300 years na yan ang alam mo. Yan. O ngayon, parating ako ngayon, sister, at daladala ko ito, Biblia. Ako ngayon si Magellan. Anong gagawin mo ngayon? Dahil sasakupin ko ngayon ang tinatawag na lupain mo, papalitan ko rin ang paniniwala mo. Ano ang gagawin mo? Ay, pipilitin kita. Yun po ang nangyari, sister, nung dumating sila sa Pilipinas. Kaya nagkaroon ng labanan. Yes. Kaya hanggang ngayon, kaya yung mga karamihan ng Kristiyano sa Madrid sabi, okay, hindi nila alam bakit sila Kristiyano. Pero ang Muslim, alam nila kung bakit sila Kristiyano, itong mga Kristiyano. Naintindihan na po. Yan po siya.